Alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot kaysa sa mamatay ng heart attack ngayong gabi? Ang mabuhay pero maging ulagaw na lang. Tingnan mo ang blood pressure monitor mo. Nakikita mo yung 100 at 70/110. Ang takot ay bumabaon sa dibdib mo, ang utak mo ay sumisigaw, stroke na ito. At ang unang naisip mo, tumakbo sa butikin para uminom ng isa pang tableta o tumawag ng ambulansya na matagal pa bago dumating. Tigil muna. Kung iinom ka ng dagdag na tableta ngayon, ginagawa mo ang pinakamabaga na paraan ng pagpapakamatay. Hindi mo ibababa ang presyon. Pipilitin mo ang pagbagsak na sobrang brutal na mag-iiwan ng walang dugo sa utak mo. Ang resulta, bukas hindi ka magigising sa langit, kundi sa hospital bed na kalahati ng katawan mo ay paralyzed na at ang bibig mo ay baluktot. Magiging taong walang kalayaan ka, magiging pabigat ka sa inyong mga anak. O kaya ay mapapabayaan ka na lang sa home for the aged. Ang tunay na kaaway hindi ang mataas na presyon, kundi ang takot mo at ang kawalan mo ng kaalaman. Kalimutan mo ang lahat ng akala mong alam. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang tanging emergency method para i-hack ang iyong mga ugat at ilayo ang multo ng pagka-invalid ngayon na ngayon. Ang kinabukasan mo ay nakadepende sa susunod na 5 pang minuto. Part 1, ang vicious circle ng takot. Bumalik tayo sa eksena ng gabi na iyon dahil kailangan kong maintindihan mo ng eksakto kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo habang nakatingin ka sa screen na may numerong 180 na kumukurap-kurap. Sa sandaling makita ng mga mata mo ang mataas na numero na iyan, ang utak mo ay hindi nagsasabing, medyo mataas lang pala ang presyon ko, ano. Ang primitive brain mo, yung part na instinctive na dala natin mula pa noong prehistoric times, ini-interpret ang numero na iyan bilang isang mortal threat na darating na. Ang utak mo ay sumisigaw, mailyon, tumakbo o mamatay ka. At dito nagsisimula ang biological tragedy. Para iligtas ka sa leon na imahinasyon lang naman, ang nervous system mo ay nabubuhos ng adrenaline at cortisol sa dugo mo. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga hormone na ito? Nagbibigay sila ng instant na utos sa iyong mga ugat, mag-contract, magsikip. Ang mga blood vessels mo, na dapat ay flexible at elastic na tubo, nagiging instant na rigid at narrow na concrete pipes. Ito ay defensive response para protektahan ang vital organs mo kung sakaling maisugat, pero sa context na ito ang death sentence mo. Purong physics at hydraulics lang ito. Kung ang tubo ay lumiit at ang takot na puso mo ay bumumba ng mas malakas, ano ang mangyayari sa presyon? Tataas pa ito ng tataas. Tapos gagawin mo ang pagkakamali na sukatin mo ulit ang presyon mo after ng 2 minuto para tingnan kung bumaba na ba. Pero ngayon hindi na 180, ngayon 200/110 na. Ang takot ay dumodoble. Pumapasok ka na sa tinatawag ng mga doktor na feedback cycle ng panic. Ikaw mismo ang nagiging verdugong mo. Hindi ang hypertension ang naglalagay ng mga ugat mo sa binit ng pagsabog. Ang takot mo. Nakakulong ka sa isang hawla kasama ang leon na ikaw mismo ang lumikha. At habang ang puso mo ay tumitibok sa dibdib mo, ang isip mo ay naglalakbay sa kinabukasan na pinakatakot mo. Hindi ang kamatayan ang nagpapanginig ng mga kamay mo, kundi ang imahe mo ng sarili mo. Bukas ng umaga, nakahandusay sa sahig ng banyo, hindi makasigaw para humingi ng tulong. Ang imahe ng ambulansya na nagdadala sa iyo, hindi para gamutin ka, kundi para stabilize kung ano ang natitira pa sa iyo. Naiisip mo ang mga anak mo, may kanya-kanyang buhay sila, may trabaho, may problema. Gusto mo ba talagang maging phone call ka na sirain ang buhay nila? Gusto mo bang maging tatay o nanay na kailangan pang punasan ang laway, palitan ng adult diaper at pakainin gamit ang kutsara parang baby? Ang dependency ay mas cruel na kapalaran kaysa sa libingan. Ang magtapos sa public home for the aged, nakatingin sa bintana, naghihintay ng bisita na nangyayari lang once a month. Iyan ang tunay na presyo ng hindi pag-alam kung paano kontrolin ang moment of crisis na ito. Bago ako magpatuloy at sabihin sa iyo kung paano wasakin ang infernal cycle na ito, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa sarili mo. Kung mahalaga sa iyo ang independence mo at gusto mong tumanda ng may dignidad, mag-subscribe ka sa channel na ito ngayon na. Hindi kita hinihiling ng pabor. Ino-offer ko sa iyo ang lifesaver na impormasyon na walang oras ang doktor mo para ipaliwanag sa iyo. I-click mo ang red button, gawin mo ito para sa pamilya mo. Ngayong nakikinig ka na, alam ko kung ano ang iniisip mong gawin.
Nakapatong ang kamay mo sa drawer ng mga gamot. Iniisip mo, iinom ako ng ekstra na tableta ng enalapril o losartan at makakaligtas ako. Makinig ka ng mabuti. Kung gagawin mo iyan, ginagawa mo ang pinakadelikadong pagkakamali ng buhay mo. Hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit ang ekstra na tableta na iyan ay perfect trap. Part 2, ang mortal trap ng self-medication at ng kama. Naniniwala ka ba na ang emergency pill na iyan ay gumagana parang light switch? Iinumin mo at ang presyon ay bababa agad-agad. Mali. Iyan ay kasinungalingan na sinasabi ng desperadong isip mo sa iyo. Ang pharmacology ay hindi gumagana ng ganyan. Kapag nilunok mo ang extra na tableta ng regular medication mo, aabuti ng 45 minutes hanggang 2 oras bago gumana ng totoo sa bloodstream mo. Pero wala kang pasensya, mayroon kang panic, umiinom ka ng tableta, naghihintay ka ng 15 minutes, sinusukat mo ulit at surprise, ang presyon ay 190 pa rin. Bakit? Kasi ang gamot ay hindi pa dumadating, pero ang adrenaline ng takot ay nandyan pa rin. Dito nangyayari ang katastrofe. 2 oras pagkatapos, kapag medyo kumalma ka na, ang effect ng original na tableta ay nagsasama-sama sa extra dose na ininom mo at dagdag pa, ang katawan mo ay tumigil na sa pag-produce ng adrenaline. Ang resulta ay free fall. Ang blood pressure mo ay hindi bumaba sa 120, bumagsak ito sa 80, sa 60 o mas mababa pa. Pinipilit mo ang severe hypotension. Isipin mo ang utak mo bilang isang hardin sa tuktok ng burol. Kung ang presyon ng tubig, ang dugo, ay bumaba ng sobra, ang tubig ay walang lakas para umakyat sa bundok. Iniiwan mo ang utak mo na walang irrigation, pinapatuyo mo. Takot ka na pumutok ang ugat, ang hemorrhagic stroke, pero sa pagbaba mo ng presyon artificially, nilikha mo ang perfect scenario para sa kabaligtaran, ang ischemic stroke. Ang dugo ay dumadaloy ng napakabagal na nag-stagnate ito. Nabubuo ang mga blood clots at buom, ang ugat ay nababara. Congratulations! Sa pagtangka mong iwasan ang pagsabog, pinilit mo ang blockage na pumapatay ng millions ng neurons mo sa loob lang ng ilang minuto. At para mas malala pa, ginagawa mo ang pangalawang fatal error. Humihiga ka sa kama, nakakaramdam ka ng hilo at ang instinct mo ay nagsasabi, humiga ka, magpahinga. Malaking pagkakamali. Kapag humiga ka ng totally horizontal, tinatanggal mo ang effect ng gravity. Ang dugo ay dumadaloy na walang resistance papunta sa ulo mo, brutal na tumataas ang intracranial pressure. Parang inaalog mo ang bote ng soft drinks bago buksan. Kung mataas na ang presyon mo, sa paghiga mo ay binobomba mo pa ng mas maraming likido ang sisidlan na malapit ng sumabog. May nagawa ka na bang pagkakamali na humiga o uminom ng extra medication dahil sa takot? Kung ang sagot ay, bigyan mo ng like ang video na ito. Kailangan kong malaman kung ilan sa inyo ang naglalaro ng Russian roulette na hindi nalalaman. So, kung hindi ka pwedeng uminom ng pills dahil delikado at hindi ka pwedeng humiga dahil tumataas ang presyon sa utak, ano ang gagawin mo? Maupo ka lang dyan na naghihintay ng ending? May paraan para pilitin ang katawan mo na buksan ang mga ugat mechanically. Hindi mo kailangan ng pharmacy, kailangan mo lang malaman kung nasaan ang reset button ng nervous system mo at ipapakita ko sa iyo ngayon na. Part 3, ang emergency switch at ang pharmacy sa mga kamay mo. Ang ipapakita ko sa iyo ngayon ay kung ano ang pagkakaiba ng tao na nagtatapos sa sa tao na natutulog ng mahimbing sa kama. Hindi ito magic, ito ay pure neurobiology na applied sa survival. Una, ang position. Kung ang paghiga ay mortal, ano ang gagawin mo? Umupo. Pero hindi basta-basta lang. Kailangan mo ng semi-fowler posture. Umupo ka ng komportable. Ang likod mo ay nakasupport ng maayos at ang mga paa mo ay flat sa sahig. Sa ganitong paraan, ginagamit mo ang gravity para sa advantage mo. Dinadaloy ang sobrang dugo mula sa ulo mo papunta sa mga binti, instant na nagpapababa ng intracranial pressure. Ngayon, ito ang pag-hack natin sa utak mo. Tandaan mo na ang utak mo ay sumisigaw ng panganib. Ang tanging paraan para patigil ito ay hindi positive thoughts, kundi physiology. Gagamitin natin ang vagus nerve, ang handbrake ng katawan mo. Ang technique ay resonance frequency breathing. Huminga ka sa ilong bilang 1 hanggang 5. Huminga ka palabas sa bibig bilang 1 hanggang 5. Gawin mo ito 6 na beses per minute.
Sa paggawa mo nito, nagpapadala ka ng binary code sa utak mo na nagsasabing kung kaya kong huminga ng ganito kabagal, walang leon na humahabol sa akin. Ang utak mo ay biologically obligated na i-deactivate ang alarm. Ang mga ugat mo, dati rigid na parang bakal, nagsisimulang maging elastic ulit. Pero heto ang tunay na sekret, ang atomic bomb laban sa mataas na presyon na halos walang nakakaalam, ang isometric grip exercise. Gusto kong pumunta ka ngayon sa kusina at kumuha ng basahan o maghanap ng lumang tennis ball. Iskis mo ang bagay na iyan gamit ang isang kamay, may moderate na lakas, 30% lang. Ay maintain mo ng 2 minuto at pakawalan. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa magical instant na iyan kapag pinakawalan mo? May fenomeno na nangyayari na tinatawag na reactive hyperemia. Ang dugo ay pumapasok ng biglaan sa braso mo, dumadaos to sa dingding ng mga ugat mo at naglalabas ng pinaka-powerful na substance na ginagawa ng katawan mo, ang nitric oxide. Ang nitric oxide ay ang natural vasodilator na pinakamakapangyarihan sa mundo. Ito ay libo-libong beses na mas mabilis at mas safe kaysa sa kahit anong tableta na mayroon ka sa drawer. Sa paglabas nito, ang mga blood vessels mo ay lumalapad, ang tubo ay lumalaki at ang presyon ay bumabagsak parang bato. Walang chemicals, walang side effects, walang risk ng stroke, ang katawan mo mismo ang gumagaling sa sarili nito. Ang teknike ng nitric oxide na ito ay dapat ituro sa lahat ng schools at home for the aged. I-share mo ang video na ito ngayon sa WhatsApp groups mo. Hindi ito nakakatawang meme, ito ay tool na pwedeng makaligtas ng buhay ng kapatid mo o ng kapitbahay mo ngayong gabi na ito. Ngayon, mayroon ka ng mga armas para depensahan ang sarili mo. Alam mo na kung paano huminga at kung paano pilitin ang mga ugat mo na magbukas. Pero sandali lang. Paano kung ang lahat ng panik na ito ay wala lang? Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang numero 180 na nakita mo sa screen na halos nagpa-heart attack sa iyo ay kasinungalingan? May invisible sabotage na ginagawa ng 70% ng matatanda kapag sinusukat ang presyon. Part 4, ang invisible sabotage. Paano ka nagsisinungaling sa sarili mo? Gumugol ka ng nakaraang oras na natatakot, iniisip ang testamento at paalam, ang puso ay kumakabog dahil sa 180 over 100 na iyan. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na ang numero na iyan ay kasinungalingan? Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang tunay na presyon mo ay 140 lang, medyo mataas pero harmless, at ang iba pang 40 points ay imbento mo lang, welcome sa mundo ng false positives. Karamihan ng matatanda na pumupunta sa emergency sa kalagitnaan ng gabi ay wala namang tunay na hypertensive crisis, mayroon silang crisis ng maling teknike. Ginagamit nila ang blood pressure monitor bilang sandata laban sa sarili nila. Gawin natin ang mathematics ng disaster. Una, ang crossed legs. Nakaupo ka sa sofa, kinakabahan, ang isang binti ay nakapatong sa kabila. Mali! Sa pag-cross mo ng mga binti, pinpress mo ang main veins, pinipilit mo ang puso na bumumba ng mas malakas para lampasan ang obstacle na yan. Parang tinatapakan mo ang garden hose. Sa gesture na yan lang, dinagdagan mo na ng 8 to 0 points na false ang measurement mo. Pangalawa, ang likod na nakahangin. Umupo ka sa gilid ng kama o sa upuan na walang support sa likod. Ang abdominal at lumbar muscles ay nakatension para maintain ang balance. Ang muscle tension na yan ay nagiging blood pressure. Bam! Isa pang 6 to 0 extra points na hindi naman totoo. Pangatlo, at ito ang pinakastupid sa lahat, ang pagsasalita. Sinusukat mo ang presyon habang sinasabi mo sa asawa mo, Maria, tingnan mo, sobrang taas nito, hindi ako okay. Tumahimik ka. Ang simpleng pagsasalita, ang pag-verbalize ng takot mo, ay nagpapataas ng systolic pressure up to 15 points. Ang silence ay hindi lang ginto, health ito. At pang-apat, ang ito, ang cough. Nilagay mo ba ang bracelet sa ibabaw ng damit ng pajama dahil tinamad kang magrumangya? O kaya ay piniga mo ng sobra na halos hindi mo na maramdaman ang mga daliri? Kung hindi ka siya ang 2 daliri sa pagitan ng cough at balat mo, sinasakal mo ang braso mo at ang machine ay magbibigay ng numero na palabas. Ngayon, i-add mo kasama ko, 140 ang tunay mong presyon plus 10 legs plus 10 back plus 15 talking equals 175. Congratulations! Lumikha ka ng medical emergency out of nothing.
Natakot ka sa multo na ikaw mismo ang sumon. At heto ang pinakamahirap na advice na susundin, tigilan mo ang compulsive measuring. Kung susukat ka, matatakot ka. Kung matatakot ka, tataas. Kung tataas, susukatin mo ulit after ng 2 minuto. Yan ang definition ng kahibangan. Kung ang unang measurement ay mataas, ignore mo. Umupo ka ng maayos, isupport mo ang likod, i-uncross mo ang mga binti, umihi ka. Ang pagpigil ng ihi ay nagpapataas ng presyon, isara mo ang bibig at maghintay ng 5 minutes sa absolute na kalmado bago sukatin ulit. Ang pangalawang measurement na iyan ang totoo. Ang una ay panic lang ang nagsasalita. Gusto kong maging honest ka. Pumunta ka sa comment section ngayon at isulat mo, I lie to myself. Kung may nagawang pagkakamali ka na sumukat ng presyon na nakakross ang legs o nagsasalita, walang kahihiyan. Ang pagkilala ng error ay unang hakbang para hindi mamatay dahil sa katarantaduhan. Ngayon, alam mo na ang panic ay kaaway mo, na ang extra pills ay trap, na mayroon kang tools para ibaba ang presyon gamit ang breathing mo at na malamang mali ang pagsukat mo. Pero nandito pa ang pinaka-importante. Walang silbi ang lahat nito kung bukas ay babalik ka sa normal na buhay mo. Ang hypertension ay silent killer na naghihintay ng patient na makalimutan mo ang video na ito para atakihin ka ulit. Paano ka magsisiguro na hindi mo na ulitin ang night of terror na ito? Tapusin na natin ito. Part 5, ang giyera ay hindi pa tapos, ang sniper ay nandyan pa rin. Siguro ngayong gabi ay makakaligtas ka, siguro i-apply mo ang breathing, gagamitin mo ang grip technique, kakalma ka at makikita mo na ang numero ay bumaba mula 100 at 80 to 130. Makakaramdam ka ng malaking relief. Matutulog ka na iniisip, uwe, tapos na. Pero huwag kang magkakamali, kaibigan ko. Ang giyera ay hindi pa tapos. Ang hypertension ay parang patient na sniper na nakatago sa bahay mo mismo. Ngayong araw, naiwasan mo ang bala dahil tinuruan kita kung paano yumuko sa tamang oras. Pero bukas, ang sniper ay nandyan pa rin, nakatutok direkta sa utak mo. Kung sa tingin mo na dahil nahack mo ang presyon mo once ay safe ka na, ilusyonado ka. Ang mga tableta na iniinom mo tuwing umaga ay hindi ka ginagaling, temporary patch lang yan sa tubo na bulok na sa loob. Kung patuloy kang kakain ng maalat na embutido, kung patuloy kang sedentary sa sofa na nanonood ng easy buong araw, at kung hahayaan mo pa rin kontrolin ang stress at takot ang buhay mo, walang tableta sa mundo ang makakaligtas sa iyo sa final stroke. Ang ginawa natin ngayon ay war medicine, pigilan na mamatay ka ng dugo sa battlefield. Pero ang tunay na goal ay hindi ang mag-survive ng hirap-hirap every night. Ang goal ay gawing elastic ulit ang mga ugat mo mula sa pagiging rigid concrete tubes. Ang goal ay maitapon mo na sa basurahan ang blood pressure monitor na iyan at mabuhay na walang takot. Ayaw kong ikaw ay maging matandang pinagkakakawaan ng lahat sa Pasko dinner dahil baluktot na ang bibig mo at hindi ka na makapagsalita ng maayos. Ayaw kong ang mga anak mo ay mag-away kung sino ang mag-aalaga sa iyo ngayong weekend dahil hindi ka na makasarili. Gusto kong ikaw ay maging matandang malakas, yung naglalaro ng basketball sa mga apo, yung naglalakbay, yung nabubuhay ng may dignidad hanggang sa huling hinina. Ang buhay na yan ay posible pero kailangan mong lumaban para dito. Kailangan mong tumigil sa pagiging biktima ng katawan mo at maging commander nito. Ngayong araw, naiwasan mo ang bala. Siguro ang breathing technique ay nagligtas sa iyo sa emergency room ngayong gabi, pero huwag kang magpalinlang, ang sniper ay nasa bubong mo pa rin. Ang hypertension ay hindi nawawala di sa magic. Kung bukas ay babalik ka sa routine mo ng sofa, salt at stress, next time ay hindi ka maswerte. Ang stroke ay patient. Hihintayin kanyang ibaba ang guard mo para iwan ka na nakaratay sa kama, nakatitig sa kisame, umaasa na magkaroon ng oras ang mga anak mo para palitan ka ng diaper. Huwag mo hayaang yan ang ending mo. Mayroon kang 2 choices ngayon. Isara ang video na ito at manalangin na hindi na muling mangyari o kontrolin mo ang mga ugat mo. Ang totoo, kaibigan, ang bawat araw ay isang pagkakataon. Bawat umaga na ginigising ka, bawat hapunan kasama ang pamilya, bawat ngiti ng apo mo, lahat yan ay regalo. Pero ang regalo na yan ay maaaring mawala sa isang iglap kung hindi mo alagaan ang katawan mo. Isipin mo, ilang taon ka pa ba gustong mabuhay? 5, 10, 20. Ang tanong ay hindi kung gaano katagal,
kundi kung paano ka mamumuhay sa mga taong yan. Gusto mo bang mamuhay na takot, bantay sarado sa blood pressure monitor, umiinom ng hanay-hanay na gamot, takot kumain, takot gumalaw, takot mabuhay? O gusto mong mamuhay na malaya, malakas, masaya at may kontrol sa sarili mong kapalaran? Kung pipiliin mo ang buhay, mag-subscribe ka ngayon. Sa next video, ilalantad ko ang killer foods na nasa kusina mo na ginagawang bato ang mga ugat mo. Huwag kang maglaro ng Russian roulette sa kalusugan mo. I-click mo ang baton, i-activate mo ang bell at magkikita tayo sa next trench. Pumili ng survival.